Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Ang gabi ay kahanga-hanga kung saan ang restaurant ay naging isang fairy tale setting para sa kasal ng isang prestihiyosong kliyente. Ang mga malalambot na ilaw na nakasabit sa kisame ay lumikha ng mahiwagang liwanag na sumasalamin sa mga kristal na chandelier at isang eleganteng set na mesa na puno ng mga sopistikadong delicacy at pinong pagkain. Ang mga sariwang bulaklak na nakaayos sa marangyang kaayusan ay pumuno sa hangin ng isang maselan at nakabalot na amoy. Ang bawat upuan ay pinalamutian ng mga busog na sutla at ang mga panauhin ay nakadamit ng magagandang kasuotan na nagpapalabas ng aura ng pagiging sopistikado at pagdiriwang. Si Monica, na nakasuot ng walang kapintasang uniforme ng waitress, ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga mesa. Binabalanse ang mga tray na puno ng mga plato at baso na may kagalingan na nagsasalita tungkol sa kanyang karanasan. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Halos ang kanyang presensya ay bahagi ng dekorasyon ng mismong silid. Gayunpaman, sa kabila ng mapayapa niyang anyo at ngiting pilit niyang pinananatili, may lungkot na hindi maitatago. Nababanag sa mga mata ni Monica ang bigat ng mga alaalang dinadala. Habang naglilingkod siya sa mga bisita, napagmasdan niya ang kagalakan sa paligid niya, ang mga tawa na may halong malambot na musika sa background, masiglang pag-uusap at mga toast na umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat ngiti at pagpapahayag ng kaligayahan ay tila lalong nagpapatingkad sa kaibahan ng buhay na kasalukuyang ginagalawan ni Monica. Lumipad ang kanyang isip sa mga nagdaang araw, sa isang buhay na tila isang malayong panaginip. Sa wakas ay dumating na ang oras para sa mga talumpati at tumahimik ang bulwagan sa paghihintay. Ang mga panauhin, na sabik na makarinig ng mga salita ng pagmamahal at mabuting pagbati, ay pawang nakaharap sa entablado kung saan gagawin ang mga talumpati. Si Monica, na karaniwang mas gugustuhin na manatili sa gilid, ay nakadama ng hindi mapigilang salpok. Isang panloob na puwersa ang nagtulak sa kanya na ibahagi ang isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. Habang hawak ang mikropono, umakyat si Monica sa entablado. Mabilis ang tibok ng puso na para bang haharapin niya ang isang Olympic challenge. Matigas ang kanyang tindig, ngunit kitang-kita sa kanyang nanginginig na boses. Inayos niya ang mikropono at nagsimulang magsalita. Sinusubukang manatiling kalmado kahit na bumabalot sa kanya ang pakiramdam ng kahinaan. Magandang gabi sa lahat. Nanginginig pa rin ang boses niya umalingaw-ngaw sa silid. Alam kong ito ay isang oras ng pagdiriwang, isang oras ng pagmamahal at kagalakan, at nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang ibahagi ang isang bagay na napaka-personal sa iyo. Ang mga bisita na abala sa kanilang mga kwentuhan at tawanan ay nabaling ang atensyon kay Monica. Ang kanilang mga tingin ay may pag-uusisa at pag-asa. Huminga siya ng malalim, sinusubukang humanap ng lakas para magpatuloy, at nagsimulang lumabas ang kanyang mga salita na may emosyonal na tono. Halos 2 taon na ang nakalilipas, nawalan ako ng mahal sa buhay. Ang aking asawa, si Paulino, sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay basag. Siya ang aking suporta, ang aking bato, at ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking kawalan sa aking buhay. Agad at malalim ang epekto ng mga sinabi ni Monica. Ang bulwagan, na dati ay puno ng kagalakan at pagdiriwang, ay nahulog sa isang magalang at nakakaintriga na katahimikan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili, nagpapalitan ng nalilito at nag-aalalang mga tingin. Ang kaibahan sa pagitan ng masayang pagdiriwang at ng malungkot na pananalita ni Monica ay lumikha ng kapansin-pansing tensyon sa hangin. Ang pakikipag-usap tungkol kay Paulino dito, sa ganitong kapaligiran ng pag-ibig at pagdiriwang, ay ang paraan ko upang mapanatili siyang buhay. Patuloy ni Monica, ang kanyang boses ay naglalaho habang binabanggit niya ang pangalan ng kanyang asawa. He was a fundamental part of my life and I needed to share that with you. For me, this moment is a way to honor his memory and remember that true love never fades. Ang talumpati ni Monica sa kabila ng hindi inaasahan ay nagdala ng bagong dimensyon sa kaganapan. Habang nagsasalita siya, ang party na nagsimula bilang isang kumikinang na pagdiriwang ay minarkahan na ngayon ng isang aura ng pagmuni-muni at pagmumuni-muni.
Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na lumilikha ng isang komplikadong halo ng mga emosyon, mula sa pagkagulat hanggang sa empatiya, habang pinoproseso ng mga bisita ang hindi inaasahang paghahayag. Si Danilo, ang pinuno ng shift, ay nasa kanyang karaniwang pwesto na nangangasiwa sa serbisyo ng halos militar. Sinusubaybayan ng kanyang maasikasong mga mata ang bawat detalye ng kaganapan, mula sa kinang ng mga kubyertos hanggang sa pagkakaayos ng mga bulaklak. Gayunpaman, habang sinisimulan ni Monica ang kanyang pagsasalita, nakaramdam si Danilo ng matinding kakulangan sa ginhawa na mabilis na napalitan ng pagkadismaya. Habang nagiging emosyonal at personal ang mga sinabi ni Monica, pinaghalong inis at hindi makapaniwala si Danilo. Ang kanyang mga mata na karaniwang kalmado at nakolekta, ngayon ay kumikinang na may kakaibang intensidad. Ang pag-igting sa kanyang mga kalamnan at ang tigas ng kanyang tindig ay malinaw kung gaano siya hindi komportable sa sitwasyon. Alam niyang hindi script ang kaganapan at ito ay destabilizing ang buong operasyon ng restaurant, habang ang silid ay nagsimulang mapuno ng mga bulungan at mausisa na mga tingin. Napagtanto ni Danilo na ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Pinagmasdan niya ang maligaya na kapaligiran na dapat ay masaya at magaan, ay napuno ng aura ng kakulangan sa ginhawa at pagkalito. Ang kapaligirang pinaghirapan niyang panatilihing walang batik ay gumuho sa kanyang paningin at ikinagalit niya, hindi na nag-aksaya pa ng oras. Sumulong si Danilo patungo sa entablado na may matatag at determinadong mga hakbang. Ang kanyang mga katrabaho na nanood ng eksena ng may pangamba ay pamilyar sa paraan ng paghawak niya ng mga problema, ngunit hindi pa siya nakitang ganoon kahalatang galit. Lumakad siya sa buong silid na may masamang ekspresyon at ang kanyang postura ay napakatigas na tila halos militar. Pagdating niya sa entablado, hindi nagdalawang isip si Danilo na ipakita ang kanyang galit. "Monica!" Bulalas niya. Ang boses nito ay may bahid ng mahigpit at kahangahangang tono. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sinisira mo ang kaganapan at sinasaktan ng lahat ng tao dito." Nilapitan niya ito na may matinding galit. Ang presensya nito ay tumatama sa kay Monica. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa kanya ay naghahatid ng paghamak na halos masakit. "Wala kang karapatang gawing pagpapakita ng iyong personal na sakit. Ang sandaling ito ng pagdiriwang. This is a wedding party. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang iyong mga trahedya." Patuloy ni Danilo, mataas ang boses at puno ng awtoridad. "Kung hindi ka titigil ngayon, sisiguraduhin kong matatanggal ka kaagad. At hindi ito titigil doon. Sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon mo sa industriya ng serbisyo. Hindi ko mapapayagan ang iyong kawalang malay na sirain ang pinaghirapan nating lahat na likhain." Ang pananakot ni Danilo ay hindi lamang isang salita. Ang kanyang matatag na paninindigan at ang kaseryosohan ng kanyang boses ay nagpapaliwanag na handa siyang kumilos, at ramdam na ramdam ng buong silid ang pressure building. Hindi lang kay Monica ang kanyang hindi pagsang-ayon na tingin, kundi pati na rin sa mga bisita at katrabaho na pinagmamasdan ng eksenang may halong gulat at discomfort. Ang mga salita ni Danilo ay pumutol sa hangin, at ang kapaligiran ng party, na kanina ay masaya at masigla, ay nabalot na ngayon ng hindi komportable at nakakaligalig na tensyon. Si Monica, na ang bilis ng tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga ay napunit dahil sa tensyon, sinubukang manatiling matatag sa harap ng lumalaking presyon. Ang matinding reaksyon ni Danilo at ang bigat ng mga banta na ibinato sa kanya ay nagsisimula ng maaninag ang dapat sana ay isang sandali ng personal na pagpapahayag. Habang papalapit siya at binibigkas ang kanyang mga pananakot, tila umikot ang silid sa kanya at pakiramdam niya kailangan niyang humanap ng paraan para ipagtanggol ang kanyang dignidad at ang alaala ni Paulino. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang mga mukha ng mga panauhin. Ang iba ay nagpahayag ng pagkagulat at ang iba ay halatang hindi komportable. Ang maligaya at masiglang kapaligiran noon ay mabigat at napuno ng tensyon. Ang tunog ng mga kagamitang pilak at baso na kanina ay pumuno sa silid ng isang simponya ng pagdiriwang, ngayon ay tila pinipigilan, na tila ang espasyo mismo ay nagpipigil ng hininga sa pag-asa. Habang mahigpit ang mikropono sa kanyang mga kamay, sinubukan ni Monica na i-compose ang sarili. Umalingaw-ngaw pa rin ang boses ni Danilo sa kanyang pandinig, ngunit alam niyang kailangan niyang magsalita para linawin ang sitwasyon at protektahan ang alaala ng kanyang yumaong asawa.
Ang kanyang mga mata, na ngayon ay mas tuyo at mas determinado, ay nakatuon kay Danilo habang siya ay nagsimulang magsalita muli. Danilo, sabi ni Monica, sinusubukang gamitin ang isang matatag ngunit mahinahon na tono. Lubos kong nauunawaan na ang aking pananalita ay maaaring hindi inaasahan at para sa ilan nakakaligalig. Ngunit ang ibinahagi ko ay isang mahalagang bahagi ng aking buhay at puso. Si Paulino ay hindi lamang isang malayong alaala para sa akin. Siya ay aking asawa at isang napakahalagang kasama. Huminto siya, tinitingnan ang mga reaksyon sa paligid niya. Ang ilang mga bisita ay mahinang nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay may halong kuryosidad at habag. Ang tagpo ng kaganapan sa kasal ay tila nagyelo sa isang iglap ng pag-asa at pagsisiyasat ng sarili. Alam ni Monica na kailangan niyang ihatid ang sinseridad ng kanyang mga salita upang tunay na maunawaan ang kanyang mensahe. Namatay si Paulino. Halos 2 taon na ang nakakaraan. Patuloy ni Monica, puno ng sakit at sinseridad ang boses. Siya ay higit pa sa isang asawa para sa akin. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang aking suporta sa lahat ng sandali ng kagalakan at kahirapan. Nang magsalita ako tungkol sa kanya dito, hindi ito upang maging sanhi ng kahihiyan o hindi paggalang sa kaganapan. Ito ang aking paraan ng pag-uugnay sa pag-ibig at kaligayahan na dinala niya sa aking buhay. Tumingin siya kay Danilo. Ang kanyang matalim na titig ay naghahanap ng pag-unawa na tila lalong hindi makakamit sa tense na sandaling iyon. Sinalubong ng kanyang mga mata na may halong lungkot at determinasyon. Kay Danilo na halatang gulat at naiirita sa sitwasyon. Damang-dama ang kaguluhan sa silid, kombinasyon ng mababang bulungan at kahina-hinalang tingin ng mga bisita. Alam ko na ang aking diskarte ay maaaring hindi angkop para sa konteksto at humihingi ako ng paumanhin kung nagdulot ito ng kakulangan sa ginhawa. Simula ni Monica, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit matatag. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado sa kabila ng bukol sa kanyang lalamunan. Ngunit kung ano ang sinusubukan kong ipahayag ay ang malalim na epekto ni Paulino sa aking buhay. Ang sandaling ito ay hindi isang pagtatangka upang maakit ang pansin o hindi paggalang sa pagdiriwang. Ito ay isang tapat na pagpapahayag ng sakit at pagmamahal na nararamdaman ko pa rin para sa kanya. Napaatras siya ng isang hakbang, pinayagan ang kanyang mga salita na umalingaw-ngaw sa silid. Ang bigat ng kanyang pahayag ay nagiging mas maliwanag sa bawat segundong lumilipas. Ang kapaligiran ay tila nasuspinde sa oras, sa emosyonal na tindi, ng kanyang mga salita na lumilikha ng isang sisingilin at siksik na kapaligiran. Halos mahahalata ang sumunod na katahimikan na pinupuno ang espasyo sa paraang tila halos pisikal. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga bisita sa isa't isa. Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pagkalito hanggang sa empatiya. Ang ilan ay tila nagulat na hinihigop ang laki ng paghahayag at pinag-iisipan ang lalim ng damdaming ipinahayag ni Monica. Ang iba ay nagpakita ng tahimik na pag-unawa. Ang kanilang mga tampok ay lumalambot habang ang epekto ng mga salita ni Monica ay nagsimulang mag-sink-in. Ang tensyon sa hangin ay tila nabago sa isang bagong pananaw sa kaganapan. Ang presensya ni Monica sa entablado ngayon ay sumasalamin sa isang hilaw at tunay na kahinaan. Ang malambot na liwanag ng spotlight ay tila nagpatingkad sa kahinaan ng kanyang emosyonal na estado na naglalagay ng mga anino na kaibahan sa karaniwang kalinawan ng maligaya na kapaligiran. Ang kaibahan sa pagitan ng kataimtiman ng kanyang pananalita at ng maligaya na kapaligiran ng kasal ay tila lumikha ng isang kapansin-pansing paghahati na para bang ang kaganapan ay tinitingnan sa pamamagitan ng isang bagong lente. Isa na ngayon ay kasama ang sakit at pagluluksa bilang bahagi ng setting. Kitang-kita sa mga mukha ng mga panauhin ang epekto ng sitwasyon na may ilang mga palatandaan ng pagmuni-muni at pagsisiyasat ng sarili. Ang pagdiriwang na dating puno ng kagalakan at kasiyahan, ngayon ay nagdala ng isang bagong elemento ng kaseryosohan, isang paalala ng pagiging komplikado ng mga karanasan ng tao na kadalasang nakatago sa ilalim ng ibabaw ng mga kaganapan sa lipunan. Ang kahinaan ni Monica ay nagdala ng isang bagong dimensyon sa sandaling iyon na pinipilit ang lahat na harapin ang katotohanan ng mga damdamin ng tao at ang pagiging komplikado ng mga personal na kwento na kadalasang nananatiling hindi nasasabi. Ang talumpati ni Monica ay hindi lamang nagpalinaw sa kanyang mga intensyon,
ngunit nagdala din ng isang layer ng lalim sa kaganapan. Ang kaibahan sa pagitan ng masayang pagdiriwang at emosyonal na paghahayag ay naging dahilan upang maunawaan ng marami ang pagiging komplikado ng sitwasyon. Ang kapaligiran sa silid ay minarkahan na ngayon ng magkahalong pagkamaalalahanin at paggalang habang pinoproseso ng mga bisita ang katotohanan ng sakit ni Monica at ang kahalagahan ng kanyang mensahe. Ang pagigting sa kapaligiran ay umabot sa isang hindi mabata na rurok. Umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Monica ang mga pananakot ni Danilo at ramdam niya ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga balikat. Sa malinaw na pagkaunawa na kailangan niyang lumayo ng mabilis upang protektahan ang kanyang mga anak at ang kanyang sarili, ang desisyon na kumilos ay naging isang kagyat na pangangailangan. Naramdaman ni Monica ang isang nagyayelong alon na dumaloy sa kanyang gulugod nang ilunsad ni Danilo ang kanyang mga pagbabanta. Ang epekto ng kanyang mga salita ay parang electric shock na nagpapadala ng rush ng adrenaline sa iyong katawan. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang bawat pulso ay umaalingaw-ngaw na parang isang galit na tambol na nagtulak sa kanya palayo sa nagbabantang, puno ng tensyon na kapaligiran. Ang init sa silid ay tila napalitan ng isang napakalamig na lamig at ang takot ay halos nahahawakan. Ang uniforme ng waitress na dating simbolo ng kanyang profesional na tungkulin at ang kanyang pagsisikap na magbigay ng hindi nagkakamali na serbisyo, ngayon ay naging isang sagisag ng kahinaan at desperasyon. Ang tela simple at karaniwan ay tila tumitimbang ng tonelada sa kanyang mga balikat na nagiging isang palaging paalala ng pagiging tiyak ng kanyang sitwasyon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan ay lumago nang magsimula ang katotohanan. Ang pananatili roon ay hindi lamang nangangahulugan ng panganib na mawalan ng trabaho, kundi pati na rin ang pagkompromiso sa kaligtasan ng kanyang mga anak, isang bagay na hindi niya maaaring payagan. Sa isang malalim na buntong hininga, sinubukan ni Monica na pakalmahin ang sarili, pilit na sinusubukang mabawi ang kontrol. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at kontrolado, ngayon ay minarkahan ng magkahalong pagkaapurahan at tensyon. Ang kanyang mga pisngi ay namumutla at ang kanyang mga mata na dati ay kumikinang sa determinadong kalmado, ngayon ay sinisingil ng sabik na determinasyon. Nakatitig siya kay Danilo na nasa entablado pa rin, umaalingaw-ngaw ang mga pananakot nito na parang simponya ng pang-aapi sa buong silid. Naghalo ang takot at determinasyon sa loob niya na lumikha ng magulong emosyonal na bagyo. Alam ni Monica na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Bawat segundong lumipas ay parang walang hanggang paalala ng kanyang kahinaan at ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Pinilit niyang mapanatili ang kalinawan ng isip habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip. Ang pagnanais na protektahan ang kanilang mga anak at ang pangangailangang makatakas sa mapang-aping sitwasyong iyon ay lalong naging laganap. Tila umiikot ang silid sa paligid, ang tunog ng usapan at tawanan ng mga panauhin ngayon ay nilunod ng patuloy na dagundong ng takot sa kanyang mga tainga. Ang bawat galaw ni Danilo at bawat ungol ng mga naroroon ay nagdagdag ng dagdag na patong sa kanyang mga balikat. Huminga ng malalim si Monica, sinubukang humanap ng paraan para makaalis, ng paraan para harapin ang sitwasyon ng hindi na nagdudulot ng mas maraming problema. Ang kanyang isip ay gumagalaw sa napakabilis na bilis, naghahanap ng mga diskarte upang palayain ang kanyang sarili mula sa nagbabantang espasyo at matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa isang huling tingin na puno ng kawalan ng pag-asa at determinasyon, alam ni Monica na malapit na ang oras. Ang entablado na kinaroroonan ni Danilo ay parang isang emosyonal na larangan ng digmaan at kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis doon bago maging mapanganib ang sitwasyon. Takot at pagkaapurahan ang nagtulak sa kanya pasulong at sa bawat pintig ng kanyang puso, naghanda siya para sa pagkilos, determinadong tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga anak at harapin ang mga banta ni Danilo ng buong tapang at kahandaan. Sinimulan niyang itapon ang kanyang uniforme, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa tindi ng sitwasyon. Hinubad niya ang botones ng shirt niya sa mabilis, halos automatikong paggalaw at tinanggal ang apron. Bawat botones na kanyang binubuksan ay parang isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan at kaligtasan. Ang uniforme, na dating simbolo ng kanyang propesyon at dignidad, ay lukot na sa kanyang mga kamay.
na kumakatawan sa kagyat na pangangailangan para sa pagbabago ng tanawin. Nagmamadaling pumunta si Monica sa labahan ng empleyado. Isang maliit, functional ngunit mahigpit na espasyo na puno ng mga kahon ng mga kagamitan at kagamitan sa kusina. Ang mga fluorescent na ilaw ay walang tigil na kumikinang na nagdulot ng malamig, malupit na kinang sa silid na hindi nakakatanggap. Ang mga puting dingding at ceramic tile ay sumasalamin sa liwanag sa isang paraan na nagpatindi sa pakiramdam ng lamig at kakulangan sa ginhawa. Mabilis siyang gumalaw sa pagitan ng mga salansan ng mga kahon at tray. Ang kanyang isipan ay napuno ng ipo-ipo ng mga kaisipan. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay nalunod sa dagundong ng kaguluhan mula sa event hall na ilang metro lang ang layo. Si Monica ay nakatuon sa hindi paggawa ng ingay na ang bawat paggalaw ay maingat na kinakalkula upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang tunog. Ang kanyang mga kamay na medyo nanginginig pa ay sinubukang manatiling kalmado habang naghahanap ng paraan upang maitago at makatakas sa nagbabantang kapaligiran. Ang lugar ng paglalaba ay isang organisadong gulo na may mga kahon na nakasalansan, halos walang kabuluhan at mga kagamitan na nakakalat sa mga istanteng metal. Ang amoy ng mga produktong panlinis na hinaluan ng natitirang aroma ng mga pinggan at pagkain na inihanda sa maghapon. Sinubukan ni Monica na huwag pansinin ang kakulangan sa ginhawa na dulot ng amoy at kakulangan ng espasyo. Nakatuon lamang sa paghahanap ng solusyon sa kanyang kritikal na sitwasyon. Habang hinahanap niya ang lugar, ang kanyang isip ay naguguluhan. Nagkalkula ng mga posibilidad at estratehiya para sa kanyang pagtakas. Ang bawat pag-iisip ay puno ng pangangailangan ng madali ang pagkilos at pag-aalala. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat upang maiwasang maakit ang atensyon ni Danilo o ng sino mang maaaring naghahanap sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at ang pangangailangang protektahan ang kanyang mga anak ang kanyang pangunahing motivator. At determinado siyang humanap ng ligtas na paraan. Sa isang sulok ng service space, kasama ng mga kahon at kagamitan, nakita ni Monica ang isang bagay na maaaring maging lifeline niya. Isang uniforme ng serbisyong pang-emergency, na karaniwang ginagamit ng mga empleyado sa mga espesyal o mataas na prioridad na sitwasyon. Ang uniforme ay madilim na lilim at may simpleng hiwa, ngunit malinaw na hindi ito ordinaryong damit. Alam ni Monica na kung magbibihis siya tulad niya, maaari siyang hindi mapansin at baka malito ang sinumang naghahanap sa kanya. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ang artikulo ng damit at kinuha ito gamit ang mabilis at mapagpasyang mga kamay. Ang pakiramdam ng malamig at bahagyang magaspang na tela sa kanyang balat ay nakadagdag lamang sa pagkaapurahan ng kanyang sitwasyon. Mabilis na nagbihis si Monica, inayos ang uniforme sa kanyang katawan ng may kahusayan. Ikinabit niya ang mga buckles at inayos ang mga botones, sinisikap na tiyaking magkasya ang damit upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan hanggat maaari. Ang uniforme ay medyo malaki para sa kanya, ngunit sa ilang mga pagsasaayos, ito ay tila sapat na epektibo upang magbalat kayo sa kanya. Ang katotohanang nakasuot siya ng emergency service attire ay nagbigay sa kanya ng karagdagang patong ng proteksyon at pagbabalat kayo. Isang kalamangan na inaasahan ni Monica na sapat upang matulungan siyang manatiling hindi napapansin habang naghahanap siya ng paraan upang makaalis sa eksena. Ang pakiramdam ng pagiging mas ligtas, kahit na nasa isang tensyonado pa rin ang sitwasyon, ay isang pansamantalang ginhawa na nag-udyok sa kanya na magpatuloy sa kanyang plano. Nang inayos ang kanyang uniforme at may bahagyang panibagong pag-asa, naghanda si Monica na sumulong. Ang bawat hakbang ay kailangang maingat na planuhin upang maiwasan ang anumang kaguluhan at matiyak na ang kanyang pagtakas ay natupad ng may mas maraming pagpapasya hanggat maaari. Ang maliit claustrophobic na espasyo ng serbisyo ng kawani ngayon ay parang isang lugar para sa susunod na yugto ng kanilang pagtakas kung saan binibilang ang bawat detalye upang matiyak ang kanilang kaligtasan at ng kanilang mga anak. Sa kanyang bagong uniforme ng serbisyo, nadama ni Monica na mas ligtas, bagaman mayroon pa ring kapansin-pansing tensyon. Ang kapaligiran sa restaurant ay hindi gaanong abala ngayon at nakahanap siya ng isang maingat na labasan sa likod. Ang landas sa likod ng mga eksena ay isang maze ng mga koridor at mga pintuan ng serbisyo at lumipat siya ng may katumpakan at liksi na ibinigay sa kanya ng kanyang karanasan bilang isang skier. Sa wakas,
Narating ni Monica ang hindi gaanong mataong lugar, kung saan nakakita siya ng emergency exit na patungo sa isang gilid ng kalye ng restaurant. Ang kaginhawaan ay panandalian, ngunit nadarama. Ang malamig na hangin sa gabi at medyo katahimikan ng gilid ng kalye ay nag-aalok ng isang malugod na kaibahan sa kaguluhan sa loob ng restaurant. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang patuloy na tumitibok na puso. Ang lungsod ay buhay, na may mga ilaw sa kalye, at ang malayong tunog ng mga sasakyan at mga pag-uusap. Isang paalala ng normal na sinusubukan nitong makuhang muli. Ang bawat hakbang niya sa bangketa ay isang hakbang tungo sa kaligtasan at seguridad ng kanyang mga anak. Ang lamig ng gabi at ang tunog ng mga yabag na umaalingaw-ngaw sa malungkot na kalye ay nagsilbing metapora para sa kanilang bagong katotohanan. Isang malungkot ngunit kinakailangang landas upang magsimulang muli. Habang naglalakad siya palayo sa restaurant, magkahalong ginhawa at pangamba ang naramdaman ni Monica. Ang kanyang pagtaka sa isang bagay ng kaligtasan, ngunit din ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng ligtas na lugar at plano para matiyak na protektado ang kanyang mga anak, at nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bawat galaw, bawat desisyon ay nag-aalis sa kanya mula sa kaguluhan, at ang pangangailangang muling itayo ang kanyang buhay ay ngayon ang kanyang pangunahing prioridad. Ipinagpatuloy ni Monica ang kanyang paglalakad sa lungsod. Ang mga lansangan ay nasisinagan ng malamig na liwanag na tila sumasalamin sa lamig ng kanyang sariling sitwasyon. Ang hangin sa gabi ay napuno ng katahimikan na tila halos mapang-api. Nabasag lamang ng malayong tunog ng mga sasakyan at paminsan-minsang kaluskos ng mga dahon. Nakakita siya ng isang liblib na bangko sa parke. Ang malamig at matitigas na ibabaw, nito ay tila angkop para sa pagmumuni-muni na kailangan niyang gawin. Nakaupo roon, naramdaman ni Monica ang bigat ng kanyang bagong realidad na lumubog sa kanya, na parang isang napakalawak na anino. Kabaligtaran ng katahimikan ng parke sa kakaalis lang niya sa restaurant. Ang bawat paghinga ay isang pagsisikap, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa adrenaline na dulot ng pagtakas. Ang parke ay halos desyerto, na may ilang mga streetlights lamang na kumikislap at isang mahinang hangin na naging dahilan ng dahan-dahang pagkahulog ng mga dahon. Ang eksena ay nahuhulog sa isang tono ng mapanglaw na sumasalamin sa panloob na kaguluhan na nararanasan ni Monica. Bumalik sa isip niya ang panahon bago niya nakilala si Paulino. Naalala niya ang mga araw kung saan ang kanyang buhay ay napuno ng tunog ng mga ski blades na tumatagos sa niyebe at ang liwanag ng araw na sumasalamin sa mga bundok. Ang kalayaang naramdaman niya habang lumulusot siya sa mga dalisdis ay isang metapora para sa kanyang buhay bago si Paulino, puno ng mga posibilidad at masiglang enerhiya. Siya ay nasa kasagsagan ng kanyang karera sa pagski. Ang kanyang hinaharap ay tila may pag-asa at walang limitasyon. May mga pangarap na makipagkumpetensya sa isang internasyonal na antas, na manalo ng mga medalya at makilala para sa kanyang talento at dedikasyon. Pagkatapos, dumating si Paulino sa kanyang buhay at nagbago ang lahat. Siya ay kabaligtaran ng kung ano ang alam niya hanggang noon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong dimensyon ng kaginhawahan at seguridad. Magkasama silang nagtayo ng isang marangya at komportabling tahanan na puno ng lahat ng mga palatandaan, ang tagumpay na hindi inakala ni Monica na posible. Naalala niya ang mga magagarang party sa kanyang tahanan, ang mga sopistikadong reception, at ang mga paglalakbay sa mga kakaibang destinasyon. Ang mga alaala ng mga panahong iyon ay parang mga kumikinang na perlas sa isang kuwintas ng mga karanasan na ngayon ay tila malayo at hindi na makakamit. Ang buhay nila ni Paulino ay parang isang fairy tale na natupad. Ngunit, sa biglaang pagkawala ni Paulino, ang fairy tale na ito ay nahulog sa isang masakit na bangungot. Ang kawalan na iniwan niya ay hindi lamang emosyonal, kundi praktikal at pinansyal. Ang dating tila isang huwarang panaginip ay naging isang malupit na katotohanan. Ang karangyaan at seguridad ay napalitan ng patuloy na pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ang pangangailangan na magbenta ng mga ari-arian at humawak ng mga pamumuhunan upang patatagin ang kanilang sitwasyon ay isang napakalaking gawain, at ang bawat hakbang ay parang napakalaking pagsisikap na mapanatili ang ilang anyo ng balanse. Ang paghihirap na nararanasan ni Monica ay higit pa sa pagkawala ng komportabling buhay. Ito ay ang pagkawala ng isang pagkakakilanlan at isang hinaharap na kanyang pinlano. Ang mga alaala ng buhay na marangyang nakilala niya
ay ngayon ay masasakit na paalala ng isang nakaraan na tila hindi makakamit. Ang bawat alaala ng isang party o paglalakbay na dating pinagmumula ng kagalakan ngayon ay parang pagpapahirap, isang palaging paalala ng kung ano ang nawala sa kanya. Nakaupo sa park bench na iyon, naramdaman ni Monica ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang pakikibaka upang muling itayo ang kanyang buhay, alagaan ang kanyang mga anak, at makahanap ng bagong layunin ay tila isang walang katapusang gawain. Kitang-kita sa bawat aspeto ng kanyang buhay ang mga peklat na iniwan ng pagkawala ni Paulino at mga sumunod na paghihirap. Ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya ay isang patuloy na anino na nakakubli sa anumang kislap ng pag-asa na maaaring umiral. Ang katahimikan ng parke ay tila sumasalamin sa kalungkutan na naramdaman ni Monica sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa kahit na napapaligiran ng lungsod at mga tao ay napakalaki. Ang panloob na pakikibaka sa pagitan ng pagnanais na magpatuloy at ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay nakadama sa kanya ng pagkawala. Nasa kritikal na punto siya sa kanyang paglalakbay, nahihirapang humanap ng paraan sa kadiliman. Ang malamig, malungkot na bangko, ang madilim na mga ilaw, at ang malayong tunog ng lungsod ay bumuo ng isang setting na sumasalamin sa komplikado at kalungkutan ng kanilang sitwasyon. Habang nakaupo si Monica sa bench sa parke, nawala ang kanyang tingin sa dilim ng gabi. Dinala siya ng kanyang mga alaala sa isang oras ng karilagan at kaakit-akit na ngayon ay tila isang malayong pantasya. Ang bawat alaala ay isang matingkad na larawan ng isang buhay na nakilala niya at nawala, at ang mga larawang ito ay brutal na naiiba sa kanyang kasalukuyang katotohanan. Naalala niya ang malaking mansyon na pinagsaluhan nila ni Paulino, isang simbolo ng katayuan at tagumpay. Ang bahay ay matatagpuan sa isang prestihiyosong kapitbahayan, napapaligiran ng maselang manicured na mga hardin na mukhang isang bagay na mula sa isang fairy tale. Ang panlabas na espasyo ay isang panoorin ng makulay na berde na may perpektong pruned bushes, ornamental fountain, at isang artipisyal na lawa na sumasalamin sa kalangitan tulad ng isang salamin. Sa gabi, ang mga panlabas na ilaw ay naka-highlight sa kagandahan ng mga hardin na lumilikha ng isang mahiwagang setting na nag-imbita sa iyo na mag-relax at pag-isipan ang katahimikan ng kapaligiran. Ang loob ng mansyon ay isang halimbawa ng karangyaan. Pagpasok, sinalubong ka ng isang engrandeng lobby na may makintab na marmol na sahig at isang spiral staircase na humahantong sa itaas na mga palapag. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga gawa ng sining ng mga kilalang pintor at ang maingat na piniling kasangkapan ay eksklusibong disenyo at marangyang materyales. Ang pangunahing bulwagan na may mataas na kisame at malalaking bintana, ang puso ng bahay kung saan tumanggap sina Monica at Paulino ng mga panauhin para sa mga sopistikadong kaganapan. Ang mga muebles ay natatakpan ng mayayamang tela tulad ng pelos at sutla, at ang silid ay inilawan ng mga kristal na chandelier na nagbibigay ng malambot at eleganteng kinang. Ang kusina ng mansyon ay isang tunay na paraiso para sa isang mahilig sa pagkain. Nilagyan ng mga makabagong kasangkapan at malawak na hanay ng mga kagamitan sa kusina. Mainam ang espasyo para sa paghahanda ng mga piging. Isang malaking gitnang isla na natatakpan ng marmol, ang sentro ng kusina, kung saan nagtipon sina Monica at Paulino upang lumikha ng masasarap na pagkain. Sa panahon ng mga party, ang kusina ay naging sentro ng aktibidad, kung saan binibigyang pansin ng mga chef at waiter ang bawat detalye, habang ang mga aroma ng gourmet dish ay tumatagos sa hangin. Ang mga kaganapan na ginanap sa mansyon ay tunay na panoorin. Naalala ni Monica ang katangi-tanging mga pagtanggap na may mga mesa na natatakpan ng puting linen na mga mantel at pinalamutian ng mga detalyadong kaayusan ng bulaklak. Ang mga kristal na kopita ay kumikinang sa mga ilaw ng chandelier at inihain ang mga pagkain sa mga pinong china plate. Pinuno ng live na musika na tinutugtog ng mga profesional na musikero, ang silid ng eleganteng himig, at ang mga bisita ay gumalaw ng may kagandahang loob at pagiging sopistikado. Tinatangkilik ang kumpanya at masarap na pagkain. Ang mga gabi ay puno ng tawanan, masiglang pag-uusap at sayawan na lumilikha ng isang kapaligiran ng party at pagdiriwang. Ang mga paglalakbay na sina Monica at Paulino ay mga karanasan din ng karangyaan at pakikipagsapalaran.
Naalala niya ang mga pagtakas sa mga tropikal na dalampasigan na may malinaw na tubig at puting buhangin kung saan ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagsisid at paglubog ng araw. Sa ibang mga pagkakataon, ginalugad nila ang mga lungsod sa Europa na nahuhulog sa kanilang mayamang kasaysayan at kultura. Ang mga pananatili sa mga 5-star na hotel na may personalized na serbisyo at mga nakamamanghang tanawin ay isang paraan para makatakas sa nakagawian at mawala ang iyong sarili sa mga bagong karanasan. Ang bawat paglalakbay ay isang pagkakataon upang tamasahin ang pinakamahusay na iniaalok ng mundo. Isang pahinga upang pahalagahan ang karangyaan at kagandahan. Gayunpaman, ang mga alaalang ito, na dati napakahalaga at nakaaaliw, ay patuloy na nagpapaalala sa kung ano ang nawala. Ang marangyang buhay na nakilala ni Monica ay tila lalong malayo. Isang panahon ng kaakit-akit at tagumpay na kumupas sa harap ng mga paghihirap na kinakaharap niya ngayon. Ang kaibahan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay masakit, at bawat paalala ng kanyang dating buhay ay naging isang tabak na may dalawang talim. Isang pinagmumulan ng kaginhawahan, ngunit isang malupit na paalala ng pagkawala at pakikibaka. Nakaupo doon kasama ang malamig na bangko at kadiliman sa paligid, naramdaman ni Monica ang sakit ng pananabik at ang pagkabigo ng kasalukuyang katotohanan. Ang karangyaan at kaginhawaan na dati ay naging bahagi ng kanyang buhay ngayon ay tila kabilang sa ibang mundo. Isang mundong pilit niyang sinubukang bawiin, ngunit tila hindi na maabot. Ang kasaganaan ng kanyang nakaraan ay isang anino sa kasalukuyan, isang palaging paalala ng nawala sa kanya at ang malupit na katotohanan na kinakaharap niya ngayon. Naging marahas at nakakasakit ng damdamin ang buhay ni Monica nang mawala si Paulino ng walang bakas. Ang pakiramdam ng pagkawala at ang kanyang biglaang pagkawala ay nagmarka ng simula ng bago at masakit na yugto sa buhay ni Monica. Ang dating isang pagkakaroon ng karangyaan at katatagan ngayon ay naging isang patuloy na larangan ng digmaan laban sa kahirapan. Ang pagkawala ni Paulino ay nag-iwan ng malalim at agarang kawalan na hindi lamang emosyonal kundi praktikal at pinansyal. Ang mayayamang mansion na dating simbolo ng tagumpay at seguridad ay naging kulungan ng masasakit na alaala at mga responsibilidad. Ang pangangailangang mapanatili ang bahay kasama ang lahat ng mga gastos at pagpapanatili nito ay naging hindi matatag kung wala ang kita na ibinigay ni Paulino. Si Monica at ang kanyang mga anak ay napilitang umalis sa mansyon at harapin ang isang bagong katotohanan ng kawalan ng katiyakan at kawalan. Ang biglaang pagbabago mula sa isang kapaligiran ng karangyaan tungo sa isang buhay ng pakikibaka at kaligtasan ay isang brutal na paglipat. Ang bahay na naging tahanan ng maraming masasayang alaala ay naibenta at sa pagbebenta ay dumating ang mga hamon ng pag-angkop sa isang ganap na kakaibang buhay. Ang paghahanap ng bagong tahanan ay nagdala kay Monica sa mga lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan niya. Siya at ang kanyang mga anak ay lumipat sa isang maliit at katamtamang apartment, malayo sa kadakilaan na dati nilang kilala. Gumagana ang bagong apartment, ngunit kulang ito sa ginhawa at kagandahan na naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang mga pader ay simple, ang mga kasangkapan ay basic, at ang pakiramdam ng pagiging sa isang pansamantalang espasyo ay pare-pareho. Ang bagong katotohanan ay isang palaging paalala na ang mundo ng karangyaan ay nawala, napalitan ng isang pang-araw-araw na buhay ng mga paghihirap at pagkabigo. Ang pangangailangan na magsimula mula sa simula ay sinamahan ng isang serye ng mga hindi inaasahang hamon. Napaharap si Monica sa matinding problema sa pananalapi, na humarap sa panggigipit sa paghahanap ng trabahong makakasuporta sa kanyang pamilya. Ang mga kasanayang mayroon siya, sa una ay naglalayon sa isang buhay ng kaginhawahan at pagiging sopistikado, ngayon ay kailangan na iangkop sa isang katotohanan ng kaligtasan. Hinabol niya ang mga trabahong hindi lamang hindi gaanong prestihiyoso, ngunit nangangailangan din ng makabuluhang pisikal at emosyonal na pagsisikap. Ang patuloy na pag-aalala sa budget at hindi nababayarang mga singil ay naging pang-araw-araw na bahagi ng iyong buhay. Ang desperasyon at pagkabigo ng kanyang bagong sitwasyon ay nagsimulang makaapekto hindi lamang sa kanyang kalusugang pangkaisipan, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ang kanilang mga anak na nakilala ang isang buhay ng kaginhawahan at kagalakan, ngayon ay nahaharap sa katotohanan ng isang mas malupit na pag-iral. Ang emosyonal na epekto sa mga bata ay nakikita
at si Monica ay nagpupumilit na mapanatili ang isang pagkakatulad ng normal upang maprotektahan ang kanyang mga anak mula sa mga negatibong epekto ng sitwasyon. Panay ang bigat ng pakiramdam ni Monica, ang responsibilidad sa pagpapanatili ng pamilya, ang pangangailangang umangkop sa isang bagong katotohanan at ang pakikibaka upang makahanap ng katatagan ay mga gawaing tila imposibleng madaig. Araw-araw ay isang hamon at ang pakiramdam ng pagbagsak ay malalim at walang humpay. Ang alaala ng buhay ng karangyaan na minsan ay mayroon siya ay isang bukas na sugat, isang palaging paghahambing sa malupit na katotohanan na kanyang hinarap. Ang paglipat mula sa isang mundo ng seguridad at kasaganaan sa isang estado ng kahinaan at pakikibaka ay isang mapangwasak na dagok. Ang desperasyon ay hindi lamang isang lumilipas na damdamin, ngunit isang patuloy na kondisyon, isang anino na bumabalot sa bawat aspeto ng buhay ni Monica. Habang sinusubukan niyang umangkop at humanap ng paraan para sumulong, naramdaman ni Monica ang sakit ng pagkawala at ang bigat ng kanyang bagong realidad sa bawat hakbang na gagawin niya. Ang pakikibaka upang muling itayo ang isang buhay na minsan ay tila sigurado ay isang patuloy na labanan, at ang daan sa hinaharap ay puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan. Sa pagbukas ng formal na tawag sa telepono mula sa kumpanya ng seguro, nakita ni Monica ang kanyang sarili na nabaon sa disorientasyon at hindi paniniwala. Ang kinatawan, sa isang maselan na kalmado at propesyonal na boses, ay nagpaalam na si Paulino ay pumanaw na ilang buwan na ang nakakaraan at ang mga detalye ng kanyang pagkamatay ay pinananatiling kumpidensyal hanggang sa makumpleto ang lahat ng legal na formalidad. Ang balita ay dumating na parang isang balde ng malamig na tubig na biglang naputol ang mahirap na gawain na sinisikap ni Monica na itatag sa kanyang bago at mahigpit na pang-araw-araw na buhay. Si Monica ay nag-iisa sa bahay, sa isa sa mga pambihirang sandali kapag ang kanyang mga anak ay nasa paaralan. Ang maliit at katamtamang apartment ay tila isang malupit na kaibahan sa kalawakan ng mansyon na naging tahanan niya. Nakaupo sa lumang sofa na pagod na sa oras at gamit, naramdaman ni Monica na parang lead anchor ang bigat ng balita. Tila nanikip ang kanyang tiyan at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na sinubukan niyang pigilan, hindi matagumpay. Nagpatuloy ang boses ng kinatawan na nagpapaliwanag ng mga teknikal at administratibong detalye na mahirap iproseso. Nabalitaan ni Monica ang tungkol sa siguro sa buhay ni Paulino na balintuna. Ngayon ay naging mahalagang bahagi sa kanyang pagtatangka na patatagin ang buhay pinansyal ng pamilya. Bagamat ang mana ay maaaring mag-alok ng pansamantalang kaluwagan, ang sakit ng pagkawala at ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan sa pag-iiwan ng napakaraming hindi nasagot na mga tanong ay mas tumitimbang. Ang pakiramdam na ang buhay ay naging isang serye ng malupit na kabalintunaan ay hindi umalis sa kanya. Mahiwagang nawala si Paulino at ang kumpirmasyon ng kanyang kamatayan ay nagdulot ng liwanag ng mga hindi nasagot na katanungan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit ang tagal bago dumating ang balita? Malalim at nakakabagabag ang kawalan na iniwan ng kanyang pagkawala at ang pakiramdam na may biglang naalis at hindi inaasahan ay halos hindi mabata. Ang pagtuklas ay nagdulot din ng pangangailangan na harapin ang mga praktikal na isyu na hindi nalutas ni Paulino. Ang proseso ng pag-imbentaryo ng mga ari-arian, pag-verify ng mga legal na dokumento at pag-aayos ng pananalapi ay napakalaki at komplikadong mga gawain na kinailangan ni Monica na harapin ng mag-isa. Kasama sa mana ang mga ari-arian at pamumuhunan na kailangang pangasiwaan, at ang oras na ginugol ni Monica sa pagharap sa mga bagay na ito ay malayo sa simple o madali. Ang dating isang buhay ng karangyaan at kaginhawaan ngayon ay tila isang kalituhan ng administratibo at emosyonal na komplikado. Ang unang pagkabigla ng balita ay nagbigay daan sa matinding kalungkutan. Binalikan ni Monica ang mga alaala ni Paulino sa isang masakit na intensidad. Bawat alaala ay naghahalo sa kalungkutan ng kanyang pagkawala. Ang bahay na naging simbolo ng tagumpay at seguridad ngayon ay tila isang lugar na lamang na puno ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan, isang palaging paalala ng isang panahon na tila lalong malayo. Habang pinoproseso ang balita, natagpuan din ni Monica ang kanyang sarili na nahaharap sa pangangailangang panatilihing matatag ang buhay ng kanyang mga anak. Malalim ang epekto ng pagkamatay ni Paulino sa kanila
At ang responsibilidad na protektahan at pangalagaan sila sa mahirap na panahong ito ay isang mabigat na pasanin. Kinailangan niyang balansehin ang proseso ng pagdadalamhati sa mga praktikal na pangangailangan ng pagpapalaki sa kanyang mga anak sa isang kapaligiran na malayo sa perpekto. Ang pagnanais na makahanap ng mga sagot at ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan sa harap ng nangyari ay sinamahan ng pangangailangan na makahanap ng isang paraan upang sumulong. Bagamat ang mana ay maaaring magbigay ng pundasyon upang muling itayo ang katotohanan ng pagharap sa pagkawala at ang mga hamon na nauugnay dito ay isang patuloy na labanan. Nasa panahon ng transisyon si Monica, sinusubukang harapin ang sakit ng pagkawala at ang pagiging komplikado ng mga bagong responsibilidad habang nagpupumilit na makahanap ng bagong landas para sa kanyang buhay at ng kanyang mga anak. Ang pagkamatay ni Paulino ay nagdulot hindi lamang ng personal na kalungkutan, kundi pati na rin ng serye ng praktikal at emosyonal na mga hamon na kinailangan pang harapin ni Monica. Ang proseso ng pagtanggap ng realidad, pagharap sa mana at paghahanap ng paraan upang sumulong ay isang napakalaking gawain at ang bawat hakbang ay salamin ng pakikibaka upang balansehin ang nakaraan sa kasalukuyan at makahanap ng landas patungo sa hinaharap. Habang ang epekto ng pagkamatay ni Paulino ay nagsimulang lumambot, nakita ni Monica ang kanyang sarili na nahaharap sa pangangailangan na muling tukuyin ang kanyang buhay sa isang malalim at makabuluhang paraan. Ang pamana na iniwan ni Paulino, bagamat pansamantalang kaluwagan, ay hindi isang mahiwagang solusyon sa lahat ng hamon na kinaharap niya at ng kanyang mga anak. Sa halip, ito ay isang panimulang punto para sa isang bagong yugto ng muling pagtatayo at pag-asa. Ang unang hamon ni Monica ay ang paghahanap ng bagong tahanan, isang espasyo na hindi lamang nag-aalok ng seguridad kundi pati na rin ng pakiramdam ng pag-aari at ginhawa. Nagsimula ang paghahanap ng angkop na apartment sa mga pagbisita sa iba't ibang kapitbahayan, bawat isa ay nagdadala ng sarili nitong hanay ng mga katangian at hamon. Nahirapan siyang makahanap ng isang lugar na mapupuntahan sa pananalapi, ngunit nag-aalok din ng kalidad ng buhay na makakatulong sa kanyang mga anak na umangkop sa kanilang bagong katotohanan. Pagkatapos ng mga linggo ng pagsasaliksik at pagbisita, sa wakas ay nakahanap si Monica ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa isang tahimik na lugar. Bagamat ang lokasyon ay malaking kaibahan sa marangyang mansyon na kanilang tinitirhan, nag-aalok ito ng mga pangunahing kaalaman na kinakailangan para sa isang marangal at komportabling buhay. Ang bagong apartment ay may sala na sapat na maluwag para sa mga aktibidad ng pamilya at 2 silid tulugan, isa para kay Monica at isa para sa kanyang mga anak. Simple lang ang kapaligiran, ngunit nakita ni Monica ang potensyal nito na lumikha ng isang tahanan na puno ng pagmamahalan at mga bagong alaala. Ang pagpapalit ng apartment sa isang tahanan ay isang proyekto na tinanggap ni Monica ng may sigasig. Sinimulan niyang palamutihan ang espasyo ng mga piraso na katamtaman ngunit maingat na pinili. Pinili niya ang magaan na kasangkapang gawa sa kahoy at malalambot na tela upang lumikha ng nakakaingganyo at tahimik na kapaligiran. Magdagdag ng mga personal na touch gamit ang mga naka-frame na larawan, maliliit na piraso ng sining, at ilang mga halaman upang bigyang buhay ang espasyo. Ang bawat item na pinili ay isang pagtatangka na baguhin ang apartment sa isang lugar kung saan ang pamilya ay maaaring makaramdam ng ligtas at masaya kahit nasa harap ng mga pagbabago. Sa bagong tahanan at tumatakbo, ibinaling ni Monica ang kanyang atensyon sa agarang pangangailangan na patatagin ang kanyang pinansyal na sitwasyon. Ang paghahanap ng trabaho ay isang prosesong puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan. Sinuri niya ang kanyang resume, itinampok ang kanyang mga kasanayan at nakaraang karanasan, at nagsimulang mag-sumite ng mga aplikasyon para sa iba't ibang pagkakataon. Nagsimula siyang dumalo sa mga job fair, networking, at kahit na humingi ng profesional na payo upang ma-optimize ang kanyang mga pagkakataon. Mabangis ang kompetisyon at puspos ang job market, ngunit determinado si Monica na makahanap ng isang posisyon na hindi lamang magagarantiya ng isang matatag na sweldo, ngunit nag-aalok din ng isang landas sa profesional na paglago at katuparan. Sa panahong ito, inialay ni Monica ang kanyang sarili sa paghahanap ng trabahong naaayon sa kanyang mga kakayahan at interes. Isinasaalang-alang niya ang mga posisyon
Sa pangangasiwa, pagbebenta at kahit pagkonsulta, lahat ng mga lugar kung saan siya ay may karanasan at maaaring magdagdag ng halaga. Ang pagkabigo at pagkabalisa ay pare-pareho, ngunit si Monica ay nanatiling umaasa na ang pagtitiyaga ay hahantong sa isang pagkakataon na maaaring maging panimulang punto para sa isang bagong yugto sa kanyang karera. Bilang karagdagan sa mga praktikal na responsibilidad, nakatuon si Monica sa pagpapalakas ng bono sa kanyang mga anak na nauunawaan na sa kabila ng mga paghihirap, napakahalaga na lumikha ng isang matatag at mapagmahal na kapaligiran. Nagsimula siyang magplano ng mga aktibidad na makapagbibigay ng mga sandali ng kagalakan at pagkagambala. Nag-organisa siya ng mga paglalakbay sa parke, mga gabi ng laro ng pamilya at kahit maliliit na pagdiriwang upang markahan ang mahahalagang petsa tulad ng mga kaarawan at mga tagumpay sa paaralan. Ang bawat pinagsamang sandali ay isang pagtatangka na mag-alok sa kanilang mga anak ng pakiramdam ng pagpapatuloy at emosyonal na seguridad. Naging mahalagang bahagi din ng paglalakbay ni Monica ang kalungkutan. Napagtanto niya ang pangangailangan na humingi ng psikolohikal na suporta upang harapin ang sakit at mga pagbabago. Nagsimula siya ng mga sesyon sa isang therapist na dalubhasa sa kalungkutan at lumahok sa mga grupo ng suporta kung saan naibahagi niya ang kanyang mga karanasan sa ibang mga tao na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. Ang mga pagpupulong na ito ay hindi lamang nakatulong kay Monica na iproseso ang kanyang kalungkutan, ngunit nagbigay din ng isang network ng suporta na nagpapahina sa kanyang pakiramdam na nakahiwalay sa kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang bagong buhay ni Monica. Ang katatagan ng pananalapi na ibinigay ng Mana ay nakatulong sa pagpapagaan ng ilang mga agarang alalahanin, ngunit ang tunay na pagbabago ay nagaganap sa isang personal at emosyonal na antas. Natututo si Monica na balansehin ang sakit ng pagkawala na may pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Araw-araw, gumagawa siya ng bagong katotohanan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na minarkahan ng lumalagong katatagan at pagnanais na lumikha ng bagong simula sa kabila ng kahirapan. Ang proseso ng muling pagtatayo ay unti-unti at puno ng mga hamon, ngunit determinado si Monica na lumikha ng isang makabuluhan at positibong buhay. Ang pakikibaka upang makahanap ng bagong landas at malampasan ang mga paghihirap ay hindi nagbabago, ngunit ang pag-asa at dedikasyon sa kanyang pamilya ang lakas na gumabay sa kanya. Ang bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang tungo sa bagong katatagan ay isang patunay ng kanyang kakayahang umangkop at umunlad kahit na sa harap ng pinakamatinding kahirapan. Pagkatapos ng mga buwan ng pakikibaka at pakikibagay, natagpuan ni Monica ang isang pambihirang sandali ng katahimikan. Ang gawain sa bagong apartment ay nagsisimula ng tumira at ang pakiramdam ng katatagan ay unti-unting nabuo. Sa isang maaraw na hapon ng Sabado, nagpasya si Monica na oras na para mag-enjoy ng quality time kasama ang kanyang mga anak. Pumunta sila sa isang lokal na restaurant, isang simpleng lugar na naging espesyal sa pamilya dahil sa nakakaingganyang kapaligiran at masarap na menu. Ang restaurant ay may kakaibang alindog, ang mga dingding na pinalamutian ng mga lumang larawan at mga tropeyo ng palakasan, isang kapaligiran na may halong coziness na may nostalgic touch. Maliit at maayos ang pagkakaayos ng mga mesa na may mga nakasinding kandila at sariwang bulaklak sa bawat isa. Ang bukas na kusina ay nagpapahintulot sa mga kumakain na makita ang mga chef sa trabaho na lumilikha ng isang pakiramdam ng koneksyon sa pagkain, habang si Monica at ang kanyang mga anak ay nasa isang masiglang pag-uusap tungkol sa linggo ng pasukan at mga plano para sa susunod na buwan. Napansin ni Monica ang isang pamilyar na figura sa likod ng mesa. Ito ay si Claudio, isang dating atleta na sikat sa kanyang mga tagumpay at karisma. Siya ay naging isang malakas na presensya sa nakaraan ni Monica, ngunit hindi niya inaasahan na makilala siya sa isang kaswal, intimate na setting. Si Claudio, kasama ang kanyang kahangahangang presensya, ay nakikipag-usap sa ilang mga kaibigan. Nang magtama ang mga mata niya kay Monica, he made a cordial gesture, waving his hand. Si Monica, nagulat, ay tumugon ng isang nerbiyos na ngiti at isang bahagyang tango. Hindi niya sigurado kung ano ang aasahan, ngunit ang pagbati ni Claudio ay tila tunay at palakaibigan. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Claudio at naglakad papunta sa table ni Monica.
Ang kanyang athletic build at ang paraan ng kanyang paglipat ay nagpakita pa rin ng isang bakas ng kumpiyansa na napakakatangian ng kanyang mga araw bilang isang atleta. Habang papalapit, binati niya si Monica at ang kanyang mga anak na may matamis ng ngiti na nagpapakita ng isang mabait at madaling lapitan na karakter na kaibahan sa kanyang pampublikong imahe. Nagsimula ang pag-uusap sa isang nakaka-relax na paraan na nagtanong si Claudio tungkol sa kung paano umaangkop si Monica sa kanyang bagong buhay. Nagpakita siya ng taos-pusong interes na malaman ang tungkol sa kanyang pamilya at mga kamakailang karanasan. Si Monica, bagamat medyo maingat, ay pinahahalagahan ang kilos ni Claudio at binuksan ang tungkol sa mga hamon at maliliit na tagumpay na kanyang hinarap. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nagsimulang magsalita si Claudio tungkol sa kanyang sariling buhay. Nagbabahagi ng mga kwento mula sa kanyang karera at ang epekto sa kanya ng panahon at pagbabagong iyon. Gumawa siya ng isang punto ng pagpapakita na sa kabila ng kanyang pampublikong imahe at mga nakaraang tagumpay, hinarap niya ang kanyang sariling mga laban at naghahanap ng mga paraan upang makahanap ng katuparan at layunin. Ang kapaligiran ng restaurant na may malambot na ilaw at nakapaligid na musika ay lumikha ng isang perpektong setting para sa isang hindi inaasahang resulta. Si Claudio, na may ekspresyon ng kaseryosohan at damdamin, ay nagpahayag na may mahalagang bagay na ibabahagi kay Monica. Siya ay tila kinakabahan ngunit determinado, at ang kanyang boses ay may tono ng sinseridad na naging dahilan upang sumandal si Monica upang makinig ng mabuti. Ipinaliwanag ni Claudio na, sa paglipas ng mga taon, sinundan niya ang pinagdaanan ni Monica at lalo lang lumaki ang paggalang at paghanga na nararamdaman niya para dito. Binanggit niya kung paano nakaantig sa puso niya ang kanilang mga kwento at ang paraan ng pagharap ni Monica sa kanyang mga paghihirap. Ibinunyag ni Claudio na palagi niyang isinaalang-alang ang posibilidad ng isang hinaharap na magkasama, ngunit ang tiyempo ay hindi naramdaman ng tama hanggang ngayon. Sa maingat na kilos, tinanggal ni Claudio ang isang maliit na velvet box sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad ang isang sinaunang at eleganteng singsing na tila kumikinang sa malambot at mahiwagang liwanag. Ang singsing, na may klasikong disenyo at isang gitnang batong pang-alahas, ay may kawalang panahon at kahalagahan. Ipinaliwanag ni Claudio na ang singsing ay pag-aari ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at ito ay simbolo ng pangako at katapatan. Iminungkahi ni Claudio ang isang bagong simula na nag-aalok ng singsing bilang simbolo ng kanyang pagnanais na bumuo ng isang bagong buhay kasama si Monica. Taos-puso siyang nagsalita tungkol sa kanyang pagnanais na muling kumonekta at lumikha ng isang hinaharap na magkasama batay sa paggalang sa isa't isa at ang paghanga na naramdaman niya para sa kanya. Napuno ng damdamin at pag-asa ang panukala at ipinahayag ni Claudio ang paninindigan na sa kabila ng mga paghihirap na hinarap nilang dalawa, may pagkakataon na magkaroon ng positibo at makabuluhang bagay na lumabas mula sa kanilang pinagsamang nakaraan at karanasan. Natigilan si Monica sa proposal. Umiikot ang isip niya sa magkahalong pagtataka at excitement. Ang kilos ni Claudio, na may malalim na kahulugan, at ang singsing bilang simbolo ay nagdala ng bagong pananaw sa kanya. Kapansin-pansin ang kaibahan ng alok ni Claudio at ng mga hamon na kinaharap niya nitong mga nakaraang buwan. At tila nag-aalok ang panukala ng pagkakataong magsimulang muli. Sa konteksto ng pangangalaga at pagsasaalang-alang, nagpatuloy ang pag-uusap habang pinoproseso ni Monica ang panukala kung saan idinetalye ni Claudio ang kanyang mga intensyon at ipinaliwanag kung paano niya nakita ang hinaharap kasama si Monica. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagbuo ng isang bagong kasaysayan nang sama-sama pagtagumpayan ang mga paghihirap ng nakaraan at paglikha ng hinaharap batay sa bagong pag-unawa at pagmamahal. Nang matapos ang pagkain, nagpaalam sina Monica at Claudio na may posibilidad na nasa hangin. Ang panukala ni Claudio ay nagdulot ng bagong antas ng pag-asa at pagmumuni-muni kay Monica at nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ng pulong. Nang umalis sila sa restaurant, naramdaman ni Monica na nasa bingit na siya ng bagong yugto ng kanyang buhay, na minarkahan ng pangako ng isang hindi tiyak, ngunit potensyal na nagpapayaman at nagbabagong kinabukasan. Salamat sa panonood. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang kwentong ito at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang tingin mo sa aming channel.